Sabi sa weather forecast, uulan daw ngayong hapon. And I think, eto na siya. Mukhang paulan na. Sobrang itim na ng clouds and kumukulog-kulog kidlat na. Pero I'm still hoping na huwag na siya bumuhos. So guys, kakatapos ko lang mag-check-in. We are staying here sa Pullman Hotels. Dito yan sa KLCC. Medyo na-delay yung pagpunta namin kasi grabe yung traffic. Parang Metro Manila lang din. Inabot ng more than 1 hour yung biyahe mula KL Central hanggang dito sa hotel. Pero kung tutuusin, kung magte-train kami, siguro 30 minutes, nandito na kami. So dahil Christmas season, ayan, may pa-snow sila dito sa lobby. Fake snow of course. So guys, nandito na kami sa labas. So pupunta tayo sa Jalan Alor para sa street food. So tara, let's go. So guys, welcome to Bukit Bintang. Sinusuyod lang natin yung kalsada dire-diretso hanggang makarating tayo sa Jalan Alor. So mamaya, puro street food na yung makikita natin. Napakadami. Matagal ko nang nire-research itong Jalan Alor dito sa Bukit Bintang. Kasi target talaga namin na dito mag-dinner para sa first night namin dito sa Kuala Lumpur. Look at that. Do you see that? That tall tower there na merong outline lights. That is Merdeka 118, the second tallest building in the world. And since Christmas season na, syempre yung vibes dito is very Christmas. Daming pailaw, daming Santa Claus, ang daming Christmas lights and all. Ngayon pala ay Thursday night, pero it feels like Friday night. Napakadaming tao dito sa paligid. Well, nandito nga pala tayo sa Central Business District, kaya it's not surprising na napakadaming tao. Nandito din pala sa Bukit Bintang yung sikat na shawarma, yung Damascus. Siguro later in our trip dito sa Kuala Lumpur, makikipila din tayo dito kasi blockbuster to lagi. We finally reached Jalan Alor, the famous food street dito sa Bukit Bintang. So medyo overwhelming, napakadaming tindahan, napakadaming food stalls, napakadaming lights. Hindi ko sure exactly kung saan kami kakain. Pero ikot tayo. So guys, nandito na pala kami napadpad sa isang seafood place dito sa Jalan Alor. Hindi na ako nag-isip, ayoko na mag-isip. So ang in-order ko na lang is yung isang set meal na good for 2. After namin mag-ikot-ikot dito sa Jalan Alor, napansin ko na amoy durian. Halos buong street puro durian, grabe. Pero bukod doon sa mga durian na nagkalat sa buong kahabaan ng Jalan Alor, majority ng binibenta dito ng mga food puro seafood. Kung ano-anong luto, may mga grilled, boiled, kung ano man. Kumbaga sa atin, parang dampa, ganon. Ang technique pala dito sa Jalan Alor, kung mapapansin nyo dun sa bungad, halos wala nang maupuan kasi nandun halos lahat yung mga pumupunta dito, dun kagad dumidiretso, dun na kagad order. Pero kung tutuusin, kung maglalakad pa further hanggang dito sa dulo ng Jalan Alor, marami namang bakanting upuan. Same lang din naman yung mga food na ino-offer. So guys, this is our dinner for tonight. Fish and shells.
we are done with our dinner. Grabe, busog na kami. Lakad na tayo ulit pabalik sa hotel. And then, we'll call it a day. Ang oras ngayon ay 9:55, almost 10 o'clock. Pero sobrang buhay na buhay pa rin dito sa area ng Bukit Bintang. Dami pa rin tao sa labas, grabe. We are here sa crossing ng Bukit Bintang. Ito yung tinuturing na parang Shibuya dito sa Kuala Lumpur kasi ang daming crossing, tapos ang daming tao lagi na tumatawid. Good morning, guys. This is our first full day dito sa Kuala Lumpur. Marami-rami ang aming plano for the day. So tara, samahan nyo kami kasi we will explore the capital of Malaysia. Dahil marami-rami tayong activity for the day, marami-rami ding lakad. Actually, very walkable ang city of Kuala Lumpur. Tapos may mga trains din if ever na gusto namin mag-train. Nandito pala kami sa area ng KLCC and Bukit Bintang. Napakadaming shopping malls, napakadaming tall buildings, skyscrapers. So ito yung Central Business District talaga ng Kuala Lumpur. So far guys, sa paglalakad namin dito sa Business District ng Kuala Lumpur, it's giving Makati BGC vibes. Parang Chicago din. Kasi ang dami kasing skyscraper dito sa area na to. Matataas. Tapos hindi lang siya basta-bastang skyscraper. Talagang, pinag-isipan yung concept. Magaganda, aesthetically pleasing yung itsura ng mga skyscrapers nila dito. So guys, from our hotel, naglakad kami and ito, narating namin ang KLCC Park. To our left, kita na namin yung Petronas Twin Tower. So, look. So, itong KLCC Park, isa ito sa mga green spaces nila dito sa Kuala Lumpur na maganda talaga. Pinupuntahan ng mga tao for recreation. In fairness guys, ang Kuala Lumpur talagang it's beautifully designed. Talagang mayroong urban planning na matino. Sana all na lang talaga. And actually, pag mag-o-observe ka sa paligid, kitang-kita yung skyline ng Kuala Lumpur. Tapos yung mga iconic na buildings, na skyscrapers, like itong Petronas Twin Tower, even the Merdeka 118, pati yung KL Tower, kita lahat mula dito. So ito guys, we are now here sa Soup Haji Abu. We are going to have breakfast here. We are having roti canai. Dalawang klase ng roti canai yung in-order namin. Yung basic lang na roti canai. Ito. The basic flatbread na sinasawsaw sa mga curry. And then the other one is yung sarang burung. Umorder din kami ng coffee, tapos Milo drink. So tara, let's eat. Usually guys, itong roti, kinakain siya na nakakamay. Pero ayaw na namin magdumi ng hands. Kaya, ayan. Spoon and fork. Tapos, isasawsaw dito sa curry. Like that. Tapos kaya. So ito guys, nag-book na lang kami ng Grab papunta sa next namin pupuntahan, which is Batu Caves. Isa yun sa mga must-see pag nandito sa Kuala Lumpur. Bilang first-timers kami, syempre, pupuntahan din natin. In 200 meters, make a slight left onto Jalan Batu Caves.
we are now here sa Batu Caves. So, nag-book lang kami ng Grab papunta dito mula sa KLCC area. Pero actually, pwede rin kayong mag-train kasi merong malapit na train station papunta dito sa Batu Cave. Unfortunately, si Lord Muragan ginagawa, nire-renovate siya, nire-restore. Kaya hindi natin makikita in full glory yung Batu Caves. So itong Batu Caves, ano siya, Hindu temple. Kaya marami actually pupunta dito for pilgrimage. So hindi lang siya tourist spot, kundi temple din talaga. It's a place of worship for the Hindu people. Walang bayad sa pagpasok sa temple dito. Pero I think may certain areas sa taas na merong bayad. So ito guys, bakit na kami dito sa stairs ng Batu Caves? Grabe. Nasa bungad pa lang kami, pagod na kaagad. Kung sa baba nitong Batu Caves, napakadaming kalapate. Dito naman sa hagdanan, sa katutok yung monkeys. So most of the areas here is pang ano talaga, pang prayers ng mga Hindu. Eh hindi naman kami Hindu, kaya di ko rin sure kung paano mag-immerse dito. Wala akong ka-idea sa Hindu belief. So yeah, I think we're done here. Balik na kami sa baba. Dito sa gilid guys, meron din bilihan ng mga souvenir kung gusto nyo mamili. Hindi lang religious items, pati mga souvenir na usual na binibili ng mga turista dito sa KL. Ayun yung mga kids sa side. We are now done here sa Batu Caves. So balik na kami sa KL Central. We will just ride the train. Merong train station na malapit dito. Yun na lang yung sasakyan natin pabalik sa city center. Kung sasakay pala kayo ng tren dito sa Batu Caves, napakalamig ng aircon nila. As in, sobra. Full blast. Giniginaw kami. So ito guys, nandito na kami ngayon sa Bank Negara Station. And from here, maglalakad kami pupunta sa Merdeka Square. Sandali pa lang kaming nagsistay dito sa Kuala Lumpur. Pero kapansin-pansin na kaagad na yung facilities, yung infrastructure nila dito mukhang efficient. Very pedestrian friendly itong Kuala Lumpur. So guys, right now we are here sa Merdeka Square. This is their Independence Plaza. So dito sa area na to, tinaas yung flag ng Malaysia for the first time during their independence. This place is very historical and has a very big significance
sa nationhood ng Malaysia. So guys, we are here ngayon sa area na tinatawag na River of Life. Ito yung confluence ng dalawang maliit na ilog papunta sa Klang River. Itong Klang River, it connects to the Malacca Strait palabas. So, itong area na to, mahalaga siya sa pagkakabuo ng Kuala Lumpur. Kasi di ba ang Kuala Lumpur, it was founded because of tin mining industry dito nung panahon na, kung di ako nagkakamali, late 19th century. Meron tin mining boom dito sa area na to. So dahil doon dumami yung mga merchants, dumami yung settlers dito sa area na to hanggang sa lumaki ng lumaki at naging major settlement. Maraming nanirahan dito, mga Chinese settlers at iba-ibang cultures, pati Indian. Tapos dumating din yung mga Brits, nakialam din sila sa economy dito sa area na to. At ayun. So kung gagawin niyo yung heritage walk dito sa Kuala Lumpur, it is good to start dito sa area na to kung saan sinasabing dito nagsimula ang Kuala Lumpur. Kung mapapansin nyo, dito sa paligid ng Merdeka Square, napakadaming government offices or government buildings na ang disenyo medyo kakaiba from the other buildings around. So most of the buildings here were built around the time na nag-gain ng Malaysia ang independence. So guys, dito sa gilid ng Independence flagpole, you will see the I Love KL na picture spot. So ito siya. Choinks! That's the I Love KL picture spot. So pinipilahan to ng mga turista. Buti ngayon hindi masyado maraming tao. So pwede kami mag-picture-picture. Sabi sa weather forecast, uulan daw ngayong hapon. And I think, eto na siya. Mukhang paulan na. Sobrang itim na ng clouds and kumukulog-kulog kidlat na. Pero I'm still hoping na huwag na siya bumuhos. At eto na nga guys, bumuhos na nga ang ulan. It's raining here in Kuala Lumpur right now. So guys, ngayon nandito na kami sa Central Market, Pasar Seni. Papasok na muna kami dito, magpapatila kami habang malakas pa rin yung ulan. Ikot muna kami dito sa loob ng Central Market. In fairness guys, dito sa loob ng Central Market, napakadaming paninda. Kung gusto nyo bumili ng mga pasalubong, souvenirs, mga damit, yun, napakadami dito. May mga restaurants and coffee shops din. So, bumili kami ng kape, tsaka coconut coffee, tsaka, syempre, chendol. So, papalipas muna kami ng oras habang bumubuhos yung ulan sa labas. So guys, since we are stuck here sa Central Market, I might as well go around and tour this place. Ikot tayo dito sa Central Market. Silipin natin yung mga paninda. Baka may makita rin tayong magandang bilhin o kung ano man. So dito sa taas, sa second level ng Central Market, ang daming tindahan ng mga damit. Mostly mga batik.
We are now here sa neighborhood na kung tawagin ay Kampong Baru. Kung naghahanap kayo ng makakainan dito sa Kuala Lumpur, itong neighborhood ng Kampong Baru, napakadaming pwedeng i-offer. Tabi-tabi yung mga kainan dito, usually maliliit lang, hindi yung restaurant talaga. Tapos I think meron dito parang food center, parang hawker center. Napakadaming pwede mong itry, like yung nasi lemak, nasi kandar, mga roti, and all other local food. Pero for us, we will try nasi lemak sa Wanjo. So tara, let's go. Is it good? Okay. Different lang. Three, 4, 5, and 97. Okay. Thank you, Kambin. Thank you. So guys, for dinner, we are here sa Wanjo. Nandito yan sa Kampong Baru. We are having nasi lemak. Ito yung national dish ng Malaysia. Actually, itong place na to, very popular among locals, among tourists din. Dinadayo talaga siya. Tapos, napakataas ng rating niya sa Google Maps. Kaya, I am curious to try it talaga rin. Ayan, yung kanin. Hinaluan ng kung ano-anong mga toppings, mga ulam. Pero ang basic na kasama ng nasi lemak, usually didis. Meron ding peanuts, pero ito walang peanuts. Pero meron siyang egg, ayan, may egg, tsaka yung sambal sauce. Siyempre kasama rin sa basic ingredient ng nasi lemak, of course, yung rice na niluto sa gata. So yung pinili kong kasama sa nasi lemak beef rendang, fried chicken, tsaka yung lungs. Hindi ko sure kung beef lungs o pork. Malamang beef to kasi Muslim country nga pala to. Tapos, potato daw ito. Hindi ko alam kung paanong luto sa potato. Ayan. So, tara. Try natin. Tapos na kami mag-dinner dito sa Wanjo. In fairness, sarap naman. Siguro kung fan kayo ng nasi lemak, masarap siya. Pero kami kasi, ewan ko, di ko siya jam. Pero masarap siya. Lakad muna kami ngayon. Pabalik na kami sa KLCC. Try namin dumaan sa Saloma Bridge. Kasi maganda yung bridge na yun, di ba? May ilaw-ilaw. So, tara. So ngayon guys, nandito na kami ngayon sa Saloma Bridge. Tignan nyo na lang dito sa paligid. Ang daming nagpipicture-picture kasi nga sikat na tong area na to for turista talaga kaya dinadayo. Tapos may mga photographers din na nag-aabang dito. Kung gusto nyo magpa-picture, yun, pwede nyo silang bayadan for your photos. Tatawid lang kami dito kasi pabalik na kami sa KLCC area. Pakita ko lang sa inyo yung Petronas Twin Tower kapag may ilaw. Actually, for me, this is the prettiest version of Petronas Twin Tower kapag may ilaw siya sa gabi. Kasi kung i-compare mo siya sa ibang mga building sa paligid, nagsa-stand out siya dahil sa puti niyang ilaw. Para siyang diamond.